What's up mga kaibigan? Once again, Motozar, your DIY master. So sa video na ito, ang ating pag-uusapan ay ang pagpapalit ng ating mga filters sa ating Toyota Vios 2023 model. So ito ay applicable sa mga kaparihas niyang makina. So either automatic or manual, the same yan mga kaibigan. Kung ganito ang inyong makina, kung kayo ay naka 1NR, kasi meron kasi yung manual at meron din yung CVT. Ito CVT naman ito, pero wala tayong issue pagdating doon. Meron pang mga mas old model, pero the same po ang principle. Ang pinaka basic na dapat nating palitan, kung meron man tayong madalas na ginagawa sa ating maintenance ng ating mga motor o sasakyan, yan ho ay ang langis at filters. Yan ho ang talagang mga mahalaga para mas maganda ang takbo ng iyong makina, yung performance ng iyong makina ay ma-reach niya yung optimum performance. Yun ang goal natin mga kaibigan. At isa nga dyan, tulad ng sinabi ko kanina, ay ang pagpapalit ng filters, which is our air filter. Kapag ka ito kasi ay marumi at hindi natin napapalitan, ito ay magiging cause ng pagtakaw ng ating sasakyan, maging sa ating motor. At ang epekto nito, magiging low power, kasi nga hindi gaanong makahigop ng maayos ng hangin ang ating makina, which is nabablock ang hangin na papasok sa iyong makina dito sa iyong airbox, kasi yung air filter mo napakarumi na. So bago tayo magpalit sa ating mga Toyota Vios, anuman ang model niyan, ay meron naman yung manual eh. Kung wala kang manual, pwede nating sundan ito. So sinasabi dito sa manual natin kung kailan tayo dapat mag-replace ng ating air filter dito sa ating airbox. So kung titingnan natin sa mismong manual, which is ito naman talaga ang dapat nating susundin, air cleaner filter every 40,000 kilometers run. Yun, nasa taas 40,000 kilometers run. R means replace or change. So replace, so papalitan natin every 40,000 kilometers run. Yun yung pinaka basic natin. Or kung hindi mo man ma-reach ang 40,000 kilometers, pero na-reach mo naman yung 48 months, dapat replace. Kasi yung 24 months or 2 years, i-inspect mo lang siya. Baka naman kasi pinamahayan na ng daga kahit na 10,000 kilometers run pa lang sa loob ng 2 taon ang natakbo mo, ay kailangan mong inspect kasi baka rin naman marumi na. Or whichever comes first, na-reach mo man first yung 40,000 kilometers run or na-reach mo na rin yung 48 months or 4 years, then you have to replace it mga kaibigan. Ngayon ay kung paano naman natin palitan ang ating mismong air filter. Ito ang isa sa pinakamadaling maintenance na magagawa mo kahit na lady owner ka. Basta napanood mo ang video na ito, madali lang sundan mga kaibigan. Kahit sa mga naunang mga videos, meron ng mga gumawa nito. Apakadali lang mga kaibigan. Kahit na wala kang knowledge sa sasakyan, as long as napanood mo ang video na ito, nalaman mo yung principle, nabasa mo yung manual, then you can do it mga kaibigan. Simple lang, meron lang 2 lock yan. Tanggalin nyo lang po yan, i-press lang na ganyan. No? O yan. Pangalawa, ganun din naman. Then, iangat mo na lang yan mga kaibigan. Dahan-dahan lang din tayo. Huwag basta-basta kasi plastic lang yan. Pwede rin namang bumigay kasi doon sa pinaka-manifold niya kasi plastic lang. Kung tigang na yung plastic niya. Pero bago naman yan. Flexi pa yan. Then, pagka natanggal mo na yung 2 lock na yan, iangat mo lang ng bahagya. Saka mo ipuwersahin ng konti. Patras. Angat. Patras, ganyan. Then makikita mo na yung iyong filter. Itong ating sasakyan kasi, ang natakbo pa lang nito ay 10,000 kilometers run in 1 year. 1 year na siya, 10,000 pa lang. So kung titingnan natin yung mismong air filter, yung filter mismo, okay pa naman. At okay din naman sa ilalim pa. So meron pa tayong 3 years or meron pa tayong 30,000 kilometers run kung susundin lang natin yung ating manual. Ganun lang siya kasimple. Pagka gusto mong palitan din, let's say papalitan mo na, ito na yung panibago. Pag ibabalik mo naman yan, kung paano mo siya tinanggal,
Babalik-talin mo lang yung proseso. Iangat natin ng konti. Then, ipupwesto mo na yan sa ilalim. Yan. Paupuin mo ng maayos. Pagka naupo na ng maayos, itong dalawa na ito na usli niya, yan, ipapasok mo yan doon sa may dalawang butas. Ganyan, pasok mo ganyan. Pagkapasok niyan, saka mo naman ngayon mga kaibigan, ipwesto itong dalawang clip na lock niya. Press mo lang siyang ganyan, no? Oh. Sa kabila din naman, ganun din. Ganyan. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang kadali i-inspect para malaman mo kung anong sitwasyon ng iyong air filter. At ganun din naman siya kadali kung paano siya palitan. Tandaan nyo mga kaibigan na ito ay plug and play lang. So wala tayong kailangan gawin na komplikadong bagay para maisagawa ang pagpalit po natin ng air filter sa ating Toyota Vios. And again, dito tayo laging sumusunod sa manual mismo mga kaibigan sa pagdating sa maintenance ng ating sasakyan. Pwede naman na ito ay hindi masunod. Depende din naman kasi. Halimbawa, sa lugar ninyo ay masyadong maalikabok. 10,000 kilometers run pa lang ang tinakbo, nung in-inspect mo napakarumi na, halos di na makahinga ang iyong sasakyan. Tulad ng isang face mask, kapag ito ay masyado ng marumi, hindi na ito nagagampanan ang dapat niyang gawin na mag-filter ng dumi at hindi na makapasok ng maigi ang hangin. Ito, pag na-restrict yung daloy ng hangin, magiging low power. Ang tendency nun kapag low power siya, magpe-press ka lalo sa gasolina or sa accelerator. Then, para ma-reach mo yung gusto mong power ng iyong sasakyan, lalo pag nag-overtake ka or umaakyat ka. So yun yung magiging cause kung bakit siya tumatakaw, kasi hindi gaanong nakakahinga at magiging rich yung mixture ng combustion mga kaibigan, dahil mas marami na ang gas kaysa sa gasolina. Ganun po yun. Bagamat ito naman ay ECU controlled, meron pa ring factor yon. Isasama na rin natin sa ating topic ang pagpapalit ng air filter dito sa ating cabin or cabin air filter. So kung susundan natin sa ating manual ulit, dito sa page dito sa 31, sabi dito air conditioning filter pollen removal type. So again, 20,000 kilometers run, kasi kung paano i-compute yan, 20 times 1,000 kilometers. So that is 20,000 kilometers run or 2 years. Every 2 years or every 20,000 kilometers run, kailangan mo siyang i-replace. Pero wala namang sinabi dito na specific na months. Basta alam mo yung prinsipyo kung kailan mo dapat palitan ng iyong cabin filter. Pero it depends pa rin mga kaibigan. Pwede kasi na ang iyong sasakyan ay gamit na gamit. Ikaw ay namamasada or grab, tapos bukas sarado ang iyong kotse, maalikabok, yan, kailangan mo talaga magpalit. Kaya dapat chine-check din. So kung paano i-check ay sundin lang natin ito. Bali ang gagawin lang natin, meron itong dalawang pamigil dyan, naka-angkla yan sa loob. So parang iganyan mo lang siya, pwersahin mo siya. Ayan, tingnan nyo ako yung kamay. Pagsalubungin nyo, plastic naman yan, flexi. Okay, naka disengage na yan. Hilain nyo lang siya pababa ng konti. Then after that, meron ito nakaangkla yan. Hilain nyo lang din yan, konti lang. Yan. Sa kanya siya ngayon mga kaibigan, lubusang ibaba. Yan, naibaba na siyang ganyan. Pwede nyong tanggalin ng lubusan, pero okay lang din na hindi na. Makikita mo na ito. So up, nakaganyan yun siya. Meron siya ditong parang lock, press nyo lang yan. Ganyan nyo siya, parang pinto, tapos saka hugot. Yan. Then makikita nyo na mismo yung cabin air filter. So kung mapapansin niyo, again, ang natakbo ng aking sasakyan ay 10,000 kilometers run pa lang. So kita nyo, ang daming dumi. Yan, mga dahon. So meron pa akong 10,000 kilometers run, pero medyo malinis pa naman tingnan siya.
So hindi ko muna siya papalitan. Ito ay akin lamang pong papagpagan at pwede pa naman siyang magamit. Ngayon kung paano naman natin siya ibalik, or let's say ito na yung bago. Okay? Meron naman siyang may label naman yung panibago na mabibili ninyo. So merong arrow yan up. So ibabalik lang din natin ito. Pinagpagan ko lang ito. Pero subject for replacement na ito, kahit di ko pa ma-reach yung 20,000 kilometers run, ay orderan ko na ito mga kaibigan. So sundin mo lang yun, yung sa itaas. Huwag mo na siyang baguhin, then ipasok mo lang siya. Babaliktarin lang natin yung proseso na ginawa natin kanina nung ito ay hinugot natin. Ganyan lang siya. Saka natin ibabalik itong takip niya. So meron din naman yung label na up. Sundin mo lang yung mga label na nakalagay dyan. Yan. Ibabalik na natin siya. Then huwag nyo kalimutan itong parte na ito na dapat may balik ho natin yan, yung pipigil para hindi tuluyang bumagsak. Yan. Kaya natin siya itutulak lang, wala ka nang puwersahin dyan, itutulak mo na lang siya. Yan. Okay na. Nagawa na natin ang pag check ng ating cabin air filter. So thank you for watching. I hope na may nakuha kayong kaalaman dito sa video na ito kung paano natin i-check, palitan ang ating mga filters at kung kailan nga ba natin siya dapat palitan. Thank you for watching. This is Motozar once again, your DIY master. And abang lang kayo ng mga videos about sa ating Toyota Vios. Maaring magkakasunod-sunod na yung video natin tungkol dito kasi ito yung sasakyan na available o meron tayo ngayon at magawa natin ng mga tutorials.